Ayusa, good morning po. We understand Malacanang wants to keep out of what's happening in the Senate as per your statement yesterday. But there being 3 senators since 2025, does Malacanang see it as something concerning, especially since all changes in leadership happen at the same time as the Vice President's impeachment? Well, everything that happens in the Senate it is within their power, it is within the authority to decide on all matters within the Senate. So, hindi po panghihimasukan ng Pangulo yung ano man po ang magiging desisyon ng Senado. But Yusek, why did the warrant of arrest for Sen Bato de la Rosa reach former Senator Trillanes first? Bakit po hindi na course through the government first po? Ang sabi po ng NBI ay nabigyan po sila ng kopya. Dahil po sa ating pagkakaalam ay hindi ko naman po masasagot kung ano po ang personal knowledge ni dating Senador Trillanes. So kung nagkaroon po siya ng kopya, maaari po dahil siya ay parte ng nagsasagawa ng pag-file ng kaso noon. Pero I cannot speak for the Senator. Ma'am, can we get your expert opinion as a lawyer po? Kasi marami pong talks and opinions saying pwede pong arestuhin si Senator Bato de la Rosa at inside the Senate because the Senate's custodial power doesn't supersede the warrant unless the SC intervenes. Ano po ang opinion niyo dito? Not as a palace press officer, as a lawyer. Okay, meron po kasi tayong batas na RA 9851 at ito naman po ay pinatotohanan din ng DOJ na meron po tayong dalawang choices, it's either surrender or extradition. Ang Supreme Court po ay nagpalabas ng Supreme Court circular regarding extradition, but it refers only to a requesting state. And we can say that ICC is not a state. So, hindi po siya applicable na pag-usapan. So, sa ngayon po, ang umiiral po sa atin at ipinapatupad po ay ang RA 9851. Sunod na tanong mula kay Christian Yasores, DZMM. Ma'am, may we know lang din po if the palace received a copy of the warrant of arrest of the ICC and ano po ang reaction ni Pangulo nung lumabas po yung balitang yun? Meron po ba siya mga orders about the arrest warrant? Hindi po namin maibibigay kung ano man po ang konkreto na pahayag patungkol po sa warrant of arrest. Hahayaan po natin ang mga law enforcement agencies po natin at ang mga ibang ahensya na nakakapaloob dito ang siya pong magsalita patungkol po dito. But how will the government implement or enforce that arrest warrant, ma'am? Paano po i-enforce ng mga law enforcement agencies when, one, hindi na member ng ICC ang Pilipinas, and second, the Senate has declared protective custody over Senator De La Rosa? Okay, again, sasabihin ko po, ano ba ang umiiral na batas sa atin? Hindi po tayo miyembro ng ICC, ang umiiral po na batas sa atin ay ang RA 9851. At yun po ang ipapatupad sa anumang pagkakataon dahil ito naman pong RA 9851 ay nagamit na rin po ng Supreme Court sa ibang mga kaso. So, ano po yung next question? May pangalawa po. Kung yung about naman po doon sa declaration ng Senado na merong protective custody over Senator De La Rosa kasi may concerns, ma'am, na dahil may ganung posisyon ang Senado, baka raw po mahirapan yung law enforcement agencies to enforce or i-arrest si Senator De La Rosa. Meron po na natawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong pribilehiyo na ito. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi. Good morning po, Yusek Claire. Nakarating na sa Pangulo itong warrant of arrest and may directive na po ba siya sa law enforcement agencies on how to approach this? Similar po ba ito sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Nabalitaan po ng Pangulo ang nangyari kahapon at ang lagi naman pong utos ng Pangulo sa lahat ng enforcement agencies, sa lahat po ng pagkakataon, hindi lamang po dito patungkol kay Senator Bato, dapat lamang ay sumunod kung ano ang sinasabi ng batas.
Si former Senator Antonio Trillanes, sabi niyo po kung magmamatigas po ang Senado sa pag-surrender kay Senator De La Rosa, it could lead to a constitutional crisis, with some legal experts now saying na hindi po pwedeng gamitin ang Senado bilang sanctuary to cuddle someone who's facing, let's say, a case or crimes against humanity charges before an international tribunal. Siguro po, anong view po natin sa ganitong ginagawa ng ibang mga mambabatas? Again, who said that it will cause a constitutional crisis? Who Si said that? former Senator Trillanes Okay. din po. So, yung ginagawa po ng ganitong mga lawmaker using the Senate as a sanctuary, ano po ang magiging perception dito ng tao? Well, ayaw natin pangunahan ng mga senador, but dapat alam nila kung anong batas kasi mambabatas sila. So, alam nila kung anong limitasyon nila, ano lang yung kanilang authority, ano lang yung power nila, but they should not go beyond the law. Sunod na tanong mula kay Maricel Lalili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, Senator Bato asks the president to protect him as a Filipino citizen. Ang sabi niya, sana isipin niya na siya ay Pilipino. President siya ng sambayanang Pinoy. Sana alagaan niya lahat ng Pinoy. Iyan ang pakiusap ko sa kanya. Your response po. Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Ano po ba yung protection na pwedeng ibigay ng Pangulo kay Senator Bato if there is? Kapag kung naaresto man po siya, kung maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya. And what do you think about the timing nung appearance po ni Senator Bato? He appeared yesterday before the Senate after more or less 6 months. And tiyempo siya doon sa impeachment sa Congress and doon sa change sa Senate leadership. What do you think about that, Yusek? Hindi po ako makakapagbigay ng opinion patungkol po diyan dahil wala po tayong komunikasyon nung pumunta diyan si Senator Trillanes. So kung na-timingan po ito, wala po tayong personal na kaalaman. But the fact that he appeared before the Senate, you think it's a positive development? That Senator Bato appeared, I hope he will appear every time he should be asked to work and to perform his duties. Thank you, Yusek. Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, related po sa question on Senator Bato's plea to the President that the President protect him or every Filipino citizen for that matter. Nakapremise po yung pakiusap niyang protektahan siya sa posibilidad, and I quote, mag-isip-isip rin siya, referring to the President, na baka darating rin ang araw na ikaw rin, sir, ay malagay sa sitwasyon ko, malagay sa sitwasyon ni Pangulong Duterte. Ano ho ang komento ng palasyo dito? Is this a scenario that the President even thinks is possible when he steps down? Same situation and scenario as compared with the former President Duterte and Senator Bato, Being charged and arrested for a crime. and to be delivered to ICC, and to be surrendered to ICC. Perhaps hindi ho sa ICC, but being charged and arrested for something, for an offense. Sana tinanong niyo muna kung anong kaso. Kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK.